Tawag ng pagsamba. Awit tungkol sa pagsisisi ng Israel. Purihin si Yahweh at magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay nananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? At dapat magalak ang sino mang tao na makatarungan, na gawang matuwid ang siyang adhika sa buong niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong aba. Tako, ang pag-unlad nila niyong hinirang. Kasama ang iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang, ang aming ginawa'y tunay na di tumpak, pawang di kasamaan. Palain po tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan. Good morning po sa ating lahat. Ayan, good morning po. Ayan, sa umagang ito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at muli tayo nagkasama-sama. At sama-sama din na nagpupuri sa ating Panginoon. At pagpasalamat natin na gumising tayo ng mayroong lakas. Nahalaga po yun kasi sa umagang paggising mo yung alam mo yung feel mo na health ka. Pero pagka gumigising ka ng umaga, nahihilo ka, na di ba, parang nakakalungkot. Pero ipagpasalamat natin sa Panginoon na tayo ay nandito para purihin at sambahin ang ating Panginoon. So, sige po, habang inaawit natin ang kaibigan, kumusta ka na? Yan, batiin po natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Yan, si Baby, andito. Good morning po. Go, Baby! Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang magbabalik, madatna niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagyan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik, madatna niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagyan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik, madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik, madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik,
Amen, amen, amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! All right, it's been another blessed day for all of us here. So, well, let's gather and worship the Lord. Here we go! Blessed be your name in a land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when found in the desert plain. We'll walk through the wilderness. Blessed be your name. Sing with us, church. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. Where the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, for there's pain in the offering. Blessed be your name. Oh yeah! Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. Where the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to stay. Lord, blessed be your name. God, you give and take away. Oh, you give and take away. But my heart will choose to stay. Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Yan, sa umagang ito, sabi sa awitin. At sa umagang ito, sinasabi ng Panginoon, tayo ay mag-focus. Yan. Mag-focus po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Huwag po tayo mag-focus kung ano po yung mga problema na dumarating sa ating buhay. Di ba? So, laging nagpapaalala ang ating Panginoon. Araw-araw, nagbabasa tayo. Araw-araw, linggo-linggo, may mga message na narinig natin sa mga pastor at sa mga laiko. Yan, paalala ng Panginoon na lagi sa atin na mag-focus tayo sa Kanya. Sa panahon natin ngayon, ayan, so maraming problemang dumarating, wag nating isipin, no? Sa Diyos tayo mag-focus. Kaya sa umagang ito, ibigay natin yung papuri, no? Papuri at pasasalamat at pagsamba sa Panginoon dahil yung mga problema natin,
Sinabi nga, dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa pangalan pa lang yun, mga kapatid. Ayan, may kapangyarihan na po ito. At lalo na kung tayo ay magpo-focus sa ating Panginoon, lahat ng iyan ay magiging matagumpay. So sa umagang ito, ibigay natin yung best, yung puso natin para sa ating Panginoon. So Lord, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pagpakukumbabang puso, Panginoon. Nais namin sa umagang ito na ibigay, Panginoon, kung ano yung meron kami, Panginoon. Gusto namin na ibigay sa iyo, Panginoon, ang papuri at pagsamba, Panginoon. Nawa linisin mo ang aming mga puso, Panginoon, upang makalapit kami sa iyo, Panginoon. Sa panahon namin ngayon, Panginoon, kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin sa buhay namin, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon, kami ay lumalakas, Panginoon. Kaya kasabay namin sa umagang ito, Panginoon, na nagpupuri ang mga anghel sa langit at sisinisigaw ang iyong pangalan. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory and creation, now revealed in you are Christ. What a wonderful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you, the pain tore before you. You silenced the boast of sin and grace. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, glory to the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is. Jesus Christ, my King.
What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. Thank you so much sa umagang ito, Panginoon. At muli-muli ka lang pinagpapala sa umagang ito. At sa iyo lang ang papuri at pasasalamat at pagsamba sa iyo, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Panginoon, at hindi po kami. Thank you, Lord Jesus. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Awitin po natin ang awit ng pagpupuri. Okay po ito ngayon. Bawal ang krus ni Kristo, matinding humayo. Bandila ilang tago, huwag kang patatalo. Sa pakikipaglaban ay pangungunahan, hanggang sa magtagumpay sa mga kaaway. Kay Jesus ka sumanib, dingin mo ang tinig. Sa hirap at panganib, di ka malulupig. Humayo ka't maglingkod, kay Kristo'y sumunod. Lakas niya't pag-irog, magbibigay lugod. Kay Kristo ka sumanin, lakas niyang gamit. Wala kang masasapit sa hina mong labis. Dalhin ang kasulatan, Diyos ay dalanginan. Maglingkod ng sumusan hanggang mawakasan. Amen. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa umagang ito. Salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, salamat po sa biyayang ibinibigay niyo sa bawat isa at sa pag-iingat niyo po sa amin sa araw-araw. Panginoon, gabayan niyo po ang aming tagapagsalita ngayong umaga. Bigyan niyo po siya ng wisdom na ibahagi ang inyong mensahe. At tulungan niyo po kami na maunawaan at maipamuhay namin ang inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapi
pagkaloob ngayon sa amin, pangaraw-araw naming pagkain, kami may sala ay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming sa tukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan. Ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong tanan. Amen. Sagutang pagbasa. Kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ikiusap ako kay Joker at Sinokya na sila'y magkasundo bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama si Clemente at iba pang kamanggagawa ko, ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ng inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Guys, sa halip, hingin ninyo iyon sa Diyos lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Tayo pong lahat, isagawa ninyo ang lahat na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos at magkatuwahan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sa salay tinubos niya tayo. Amen. Pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Exodus 32:1-14. Ang guyang ginto. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin." Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto na inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. Ganoon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan ang ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, "Israel, narito ang Diyos mong nag-alis sa iyo sa Ehipto." Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, "Ipagpipista natin bukas si Yahweh." Kinaumagahan, naghandog sila ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalu-saluhan. Sila'y kumain, uminom at nagdiwang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo.
Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises kay Yahweh, huwag niyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol niyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inialis niyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo, ang mga lingkod niyong sina Abraham, Isaac at Jacob, ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipon sa mga Israelita. Ang pagbasa po ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 22, verse 1 to 14, ganito po ang sinasabi, ang talinhaga tungkol sa kasalan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga, sinabi niya, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang lingkod upang tawagin ang inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda ng mga pagkain, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Hali kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan, sa halip, pumunta sila sa kanya-kanyang lakad, may nagpunta sa kanyang bukid, mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangan, matao inyong anyayahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ng mga lingkod at insinama niya ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama't mabubuti at puno ng mga panauhin ang bulwagang kasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pang kasal. Tinanong siya ni Inon, kaibigan, bakit ka pumunta dito nang hindi nakasuot ng damit pang kasal? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. At sa huli, pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Pinagpala ng Diyos ang iglesia at ang bayan. Ating awitin ang tugon. Wonderful words of life, beautiful words, wonderful words of life. Amen. Para po sa special offering, tinatawagan po Ate Josie, Ate Letty.
Sige po, awitin po natin ang Doxoloya. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga kaloob na ito para sa building pan. Alam namin, Panginoon, na hindi ito sapat, pero ikaw po ang magpaparami nito upang matugunan ang pagawain ng iyong templo. I-bless niyo po ang iyong mga anak na nagkaloob nito at maranasan ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. At ganoon din po sa mga hindi makayanan makapagkaloob nito, pagpalain mo rin po sila at iparanas din po ang iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen.
Salamat po, choir, sa napakagandang mensahe ng awit. Ngayon po ay nagpapatuloy ang ating celebration ng Leyte Month. Kaya isa na namang laiko, lingkod ng Panginoon, ang ating mapakikinggan sa umagang ito. At salamat sa Panginoon sa kanyang buhay. At purihin natin ang Panginoon dahil sa kanyang patuloy na paglilingkod sa Panginoon kahit na siya yata yung pinakamalayo dito sa atin. Pero siya ay nauuna sa ating iglesia. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid, ang pinuno ng mga kababaihan, Ate Noemi Garcia. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Hello! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. Ang pagbabatayan po ng ating mensahe ngayong umaga ay muli ko pong babasahin sa inyo na matatagpuan sa Matthew 22 verses 1 to 4. Ito po ay ang talinghaga tungkol sa kasalan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos na isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli silang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbili na ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip pumunta sila sa kani-kanilang lakad, may nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lunsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan masama at mabuti. Napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Tayo po ay sumandaling manalangin. Diyos naming banal, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa magandang umagang ito. Salamat sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa mga anak mo na narito ngayon. Salamat, Panginoon, sa privilege na muli mong pinagkaloob sa iyong lingkod na muli mong gamitin sa iyong ubasan. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw ang mataas at mapapurihan at itago mo po ako, Ama, sa iyong lingkod. Sa iyong likod. Ito po, Ama, ang samot dalangin ko na may pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Ano po ang napipil nyo pag kayo ay na-invite sa birthday, sa kasalan, o sa anumang okasyon? Anak, yung iba sabi masaya. Ang sabi po natandaan ko po kasi noon, meron akong office mate na sinabi sa amin ng mother niya na kapag kayo'y inanyayahan, wag na hindi kayo dumalo kasi ito ay isang pribilehyo. Ang mga inaanyayahan daw po ay itinuturing na kaibigan, malapit na pamilya, at itinuturing na hindi iba nung mga nag-imbita. So sa umagang ito ay ating pong tatalakayin ay may kinalaman sa isang imbitasyon. Ito ay ang talinghaga tungkol sa kasalang binabahagi ni Jesus sa mga punong pari at buong bayan. At dito, sinasabi na mahihahantulad ang kaharian ng Diyos sa isang hari na nagdaos ng kasalan para sa kanyang anak. Sa istoryang ito ay ilang beses nag-anyaya ang hari at lahat ito ay tinanggihan. Sa mga Bible scholar, ang talinghagang ito ay karaniwang binibigyan ng interpretation na ang hari ay ang Diyos. Ang anak na ikakasal ay ang Panginoong Hesukristo. Ang kasalan ay ang kaharian ng Diyos. Ang mga invited ay mga Israelita o sa panahong ito ay mga Kristiyano. Ang nag-iimbita ay mga propeta, pastor at pari. Kung papansinin natin na ang nagbigay ng initiative para mag-invite ay ang hari o ang Diyos. Sa lahat ng panahon, palaging nagre-reach out sa atin ay ang Diyos. Siya ang nagbibigay initiative upang maranasan ang kanyang banal na presensya. At makikita natin sa kwentong ito na iyong mga invited ay ayaw dumalo. Marahil sa ang tingin nila, ito ay isang malaking kaabalahan o maaaring ang timing ay inconvenient sa kanila. Alam po ba ninyo na kapag ikaw ay dumalo sa isang invitation ng hari o imbitasyon ng Diyos, masasabi natin, kapag tayo ay hindi umattend, masasabi natin na ito ay kawalan ng respeto sa nag-imbita sa atin. Sayang yung effort na ginawa na paghahanda na pagkain, ito ay maaaring masira, at sayang ang oras at panahon na ginugol sa paghahanda. Sa pangalawang beses ay inutusan niyang muli ang kanyang mga lingkod na mag-imbita ulit at nangyari na hindi sila ay tumugon, sa halip pumunta sila sa kanilang gawain at yung iba sinunggaban nila at pinagsusuntok at pinatay pa ang mga nag-imbita. Isipin po natin yon. Hindi na sila tumugon, ginawaan pa nila ng hindi maganda yung mga nag-imbita sa kanila. Kung ating pong papansinin, ang ginawa ng hari na mag-reach out, sa mga tao para papuntahin sila sa kasalan ng kanyang anak at maranasan nila ang kanyang magarbong paghahanda para sa kanilang lahat. Pero ayaw nilang pumunta dahil sa mga iba't ibang kadahilanan. Maaaring yung iba ay busy sa trabaho, busy sa responsibilidad sa kanilang pamilya, at busy sila sa kanilang mga financial na pangangailangan. Totoo naman na sa panahon natin ngayon, napakaraming tao ang inanyayahan ng Panginoon na lumapit sa kanyang presensya. Pero ang mga ibang tao ay walang time sa Diyos. Busy sila sa maraming bagay at nakalimutan nilang magpaka-busy
para sa Diyos. Alam po ba natin na kapag tayo ay tumugon sa paanyaya ng Panginoon, ito ay nagbibigay sa atin ng opportunity na ibalik sa Kanya ang mga bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Ito yung pagkakataon na ibalik natin sa Kanyang lahat yung mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. At ang hari na nag-invite sa kanila ay nakaramdam ng galit sa mga tao na hindi tumugon at pinatay pa ang mga inutusan niya. Tayo rin kung minsan sa ating pagsiserve sa Panginoon, meron din tayong mga inaanyayahan para dumalo at makapakinig ng salita ng Diyos. Di na sila tumutugon kung minsan ay nagsasalita pa sila ng mga negative or kinikriticize pa tayo. Kaya tandaan natin, when you are doing something for the Lord, pwede tayong makaranas ng hindi ka nais-nais na pangyayari sa ating buhay, sa ating paglilingkod sa Kanya. Actually, kung titingnan po natin, ang mga karanasan ng mga unang alagad ni Jesus sa kanilang pagpapahayag ng mga salita ng Diyos, may naniwala, may sumampalataya, pero meron din sila ay tinuligsa at pinatay pa sila sa brutal na paraan. Sa panahon natin, ang pag-i-invite sa mga tao na umattend sa gawain ng Panginoon, kailangan natin ng effort. Kung minsan kasi nahihiya tayo. Pero nung unang panahon, buhay at kamatayan ang mag-imbita sa gawain ng Panginoon. Hindi tulad ng panahon natin, kahit saan pwede tayong mag-invite. Meron tayong Facebook at iba't ibang social media na ating pwedeng gamitin. Pwede nating iparating ang mga salita ng Diyos, pero marami pa ring tao ang walang panahon sa ating Panginoon. Walang panahong huminto, walang panahong mag-isip, walang panahong magnilay-nilay upang madama ang Diyos sa kanilang buhay. Sabi po doon sa verse 7, galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Ayon po sa mga biblical scholar, ito daw ay ang prediction ni Mateo na sa panahon na iyon ay susunugin ang Jerusalem. Pero para sa iba, ito ay panahon ng paghuhukom. Na kapag tayo ay hindi tumugon sa paanyaya ng Panginoon, ang kanyang kaharian, sa kanyang kaharian, darating ang araw na mararanasan din natin ang kanyang paghuhukom. At sa verse 9 po, ganito po ang kanyang sinabi, kaya't sinabi niya na anyayahang lahat ang tao. Inopen niya na po yung kasalan sa lahat, mabuti o masama, para dumalo sa kanyang handaan. Dahil ang mga inanyayahan ay hindi karapat-dapat, kaya't napuno ang bulwagan. At nang lumabas ang hari, nakita niya ang isang taong hindi nakabihis. Ang sabi niya sa verse 12 and 13, bakit ka pumasok dito na hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya, hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi niya sa hari, sa mga gapusin ninyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at nagngangalit ang kanyang ngipin. Ang damit pangkasalan po ay naglalarawan ng pagiging isang matuwid upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kanina po sa Bible study namin, sinabi ni Pastor na ang damit pangkasalan ay nagsisimbolo ito ng mabuting kalooban. Yung mga nasa Galatians 5:22,
mapagpigil sa sarili, kabaitan, katyagaan, etc., etc. The total acceptance in God's eyes that Christ gave us to every believers. Ibig sabihin, kapag tayo ay tumagon sa imbitasyon ng Panginoon, dapat ay handa nating gawin ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Gawin natin ang ating best sa pagtugon sa kanyang paanyaya. Mga kapatid, lahat tayo ay invited sa kaharian ng Diyos. Nawa ang imbitasyon niya sa atin ay gawin nating, number 1, priority sa ating mga buhay. Gawin nating prioridad at hindi second option. Gawin natin, una ang Diyos sa lahat, kasi siya ang nag-effort. Siya, para sa atin, ginawa niya ang kanyang best upang ihanda niya ang kanyang kaharian para sa atin. Pangalawa po, ito ay isang privilege. Ito ay pribilehyo. Dahil God is seeking us at gusto niyang mapabuti tayo at nais niya na tayo ay maglingkod sa Kanya. Ang maglingkod sa ating Panginoon ay isang privilege, hindi ito kaabalahan or kabawasan ng ating oras, kundi ito ay pagkakataon para siya ay ating pasalamatan sa lahat ng Kanyang mga biyaya at pagpapala sa ating mga buhay. Pangatlo po ay pahalagahan natin ang paglilingkod sa Kanya. Pahalagahan natin ang mga pagkakataon na tayo ay maglingkod sa Panginoon at sa ating kapwa. Mga kapatid, ang talinghagang ito ay paalala sa ating lahat na ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat. Isang paanyaya para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ngunit marami ang hindi tumugon at ang kahinatnan nito ay makakaranas sila ng mga suffering dahil wala ang Panginoon sa kanilang buhay. Lahat tayo ay magsusulit sa Diyos at nawa ay maratnan niya tayong may katapatan sa Kanya. Lahat tayo ay mahal ng Diyos at Kanyang inaanyayahan. Na tayo ay makasama niya, tayo ay Kanyang pinili, tayo ay Kanyang inanyayahan, tayo ay Kanyang pinili at ang nais niya, tayo ay maging kabahagi sa Kanyang paghahanda sa Kanyang kaharian sa ating sa darating na panahon. At sa ating panahon ngayon, tayo ay pinili upang makibahagi sa ministry ng ating Panginoon at sana ay hindi siya mapahiya sa atin. Bigyan natin siya ng panahon at maglingkod tayo sa Kanya. Ang nais ng Panginoon ay makasama tayo sa Kanyang ginawang paghahanda sa Kanyang kaharian. Kaya tayo ay paulit-ulit niyang inaanyayahan. At sa akin pong pagtatapos, isang katanungan po ang ibig kong iwan sa inyo at sa ating lahat. Kapatid, tinanggap mo na ba ang paanyaya ng Diyos sa iyong buhay? The choice is yours. Kung ang sagot mo ay yes, you made the best decision in your life. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritong Banal. Amen. Salamat po sa mensahe ng buhay. Ngayon po, pagpaparangal sa mga guro.
Ang ibibigay po namin sa umagang ito, ito yung makakapagbigay, pagkatapos magturo, makakapagbigay ng ginhawa sa inyo. So, lagi nyo po itong bitbit para kung sa panahon na kayo ay napapagod, sa panahon na kayo ay nahihirapan, ano ang sagot dun sa mga pagod nyo at yung nai-stress kayo? Ayan, kumain! Very good! Ayan, syempre bago kumain, dapat magpe-pray muna kayo para pagpalain po kayo, okay? So, tinatawagan po natin yung ating mga teacher. So, si Ate Flor Manahan, dahil siya ang hindi ko naman sinasabing, pinakamatagal na nagturo. Sama ng tingin sa akin. Siya po, pwedeng tugtog tayo dyan, please. Yan, yung kaninang tugtog. Yan, Ma'am Flor, thank you po. Kunin niyo po ang inyong baon. Bigay po ng Crossroads United Methodist Church. Ayan, next po, si Abria May Litaw. Litaw Dalisay. Yan. Siya po kahit buntis, kahit na po buntis, nagkakasakit siya, pero patuloy niya pa rin nagtuturo para sa mga bata. So tayo lang po kayo dito. Happy birthday, Teacher May. Ipagpe-pray po kayo ni Pastor, Ma'am Flor. So susunod po si Teacher Itin. Yan. Yan. Siya po nagtuturo sa mga atletang hindi pumapasok. Dahil sila'y walang natutunan, pero pinipilit ni Itin na sabihin sa mga bata na hindi habang buhay ay maglalaro sila. So, kailangan nilang makatapos ng pag-aaral. Yun ang trabaho ni Ma'am Itin. Next. Andiyan po ba si Angela? Si Angela wala? So, si Ivy, Ma'am Ivy. Yan, si Ma'am Ivy. Where's Ma'am Ivy? Yan, si Teacher Ivy ay nagtuturo sa Bataan. Yan, elementary teacher. Yan, love na love niya yung mga bata kasi nakikita natin sa kanyang mga video. Yan. Kasama si Amira. So next, ang teacher po na susunod ay si Teacher Judel. May mga teacher pa po ba nandito? Si Ate Ami, Ma'am Ami. Teacher Lou. Yan, si Teacher Lou. Si Teacher Lou. Yan, Teacher Lou ng mga bata. Teacher. Ayan, si Ate Michelle. Sa hindi nating alam, Michelle Abila U. Siya po ay nagtuturo dati sa Malabon North. Yan, nagturo po siya sa Malabon North United Methodist Church. So, wala po yung ibang teacher. Ibibigay na lang po natin. So, palakpakan po natin ang ating mga teacher na sana ay gamit. Next, ay si Teacher Si Teacher Sally. Hi, Teacher Sally. Si ate teacher po siya, Diaconess po siya. Come on, Teacher Sally. Come on, Becca. Ayan. Si Teacher Sally, siya po ay Deaconess. Ayan, retired Deaconess. Thank you po. So, ngayon, yan, ipagpe-pray po sila ni Pastor. Si Bill na Dalisay pa po pala. Si Ate Bill na. Yan. Siya po ay Deaconess din natin. Teacher din po siya. Yan. Sige po, pagpe-pray na po ni Pastor. Sige po, Happy Teacher's Day po. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Kinikilala din natin ang ating mga nanay na unang nagturo sa atin. Amen po ba? Nang wala pa tayo sa school. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ganoon din po sa inyo mga pastor na nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos at ating mga laiko. Palakpakan din po natin sila. Bagamat hindi sila teacher on profession, ay ginagamit din sila ng Panginoon. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Extend natin yung blessing sa ating mga guro. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil kinikilala namin na ikaw ang aming guro.
na nagturo sa amin ng lahat ng bagay. Kaya salamat po sa buhay ng iyong mga teacher na naririto, sa kanilang pagpapagal, sa kanilang sakripisyo, sa kanilang effort, Panginoon, para maturuan ang mga bata para sa kanilang kinabukasan. Salamat po sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po silang pagpalain, gamitin mightily at higit sa lahat sa kanilang pagtuturo. Huwag po nilang makalimutang ibahagi ang iyong mga dakilang salita upang hindi lamang po ang kaalaman ang kanilang maibahagi, kundi higit sa lahat ang iyong ebanghelyo. Marami pong salamat sa mga magulang din namin na kinikilala naming guro. Ganon din po sa mga workers, sa mga diakonesa, sa mga pastor, at sa mga laiko din na nagtuturo sa iglesyang ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin sila. Happy Teacher's Day. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Nasa panahon po tayo ng paghahandog, ikapu at pasalamat. Sige po, may kakayahan ay tumayo. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Masayang nagbibigay na mga handog ng papuri. Masayang nagbibigay sa amang Diyos ko't Hari. Amen. Dakilang Diyos, salamat po dahil ikaw ang unang naghandog sa bawat isa sa amin ng iyong kaisa-isang anak upang kami ay magtamo ng kaligtasan. Kaya naman bilang pagkilala sa iyong pagmamahal sa amin, pinagkakalob din namin sa iyo ang aming mga handog, tanggapin niyo po ito at patuloy na pagpalain upang lalo pang maging kagamit-gamit sa iyong ministeryo. Bless niyo po ang iyong mga anak na patuloy na nagkakaloob nito at sa mga anak mong hindi makayanan tulad nito, pagpalain niyo rin sila, hayaan mong ipagkaloob nila ang kanilang buhay, ang kanilang panahon, ang kanilang oras at makabahagi rin sila sa ganitong gawain. Sa pangalan ni Jesus itong aming dalangin. Amen. Ulitin po natin ang awit ng pagtatalagang pasasalamat. Lumakad sa liwanag ng pag-ibig, taglayin ang tuwa sa puso't dibdib. Kay Jesus patulong hanggang masapit ang hahantungay langit. Hayot lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Bagamat ang kutya ng sanglibutan nagkalat sa mga dadaanan, huwag nang matakot, tayo'y sasamahan ni Jesus na marangal. Hayot lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Lisan ang mga gawang kasalanan at magpumilit sa kabanalan. Gawing isa puso ang mag-ibigan
ang kay Jesus na aral. Hayut lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Sige po, inanyahan ko po ang mga may natatanging kahilingan sa harapan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po dahil damang-dama namin ang iyong presensya sa mga oras na ito. Sa pagpasok pa lamang namin ng iyong tahanan, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, sa aming pag-awit ng iyong ng mga himno, sa aming pagbasa ng banal na kasulatan, sagutang pagbasa, sa aming pagkakaloob ng aming mga tinatangkilik, pakikinig ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito ay patuloy na tumitimo sa aming mga puso't isipang upang kami ay patuloy na lumakad sa kabanalan. Salamat po sa iyong imbitasyon, Panginoon, sa bawat isa sa amin na maging bahagi ng iyong ministeryo, dakilang Diyos. Maging bahagi ng iyong bayan, dakilang Diyos, na kung saan sa aming pagtanggap sa iyo, kami po ay naging bayan mo at kami ay nakahandang magpasakop sa iyo. Sumunod sa iyo, gawin sa aming buhay ang iyong kalooban. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong anak, Ate Noemi Garcia, Panginoon, pagpalain niyo po siya at patuloy na iparanas ang iyong kabutihan sa kanyang buhay. Ganon din po kay Kuya G na nagbigay din ng iyong mensahe last Sunday. Salamat po sa mga buhay na mga laikong ito. Patuloy niyo po silang pagpalain at anuman po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Dakilang Diyos, tunay nga na mahal mo kami. Kaya salamat po dahil ang iyong mga anak ay tumugon sa iyong pananawagan. Ngayon kami ay lumalakad sa iyong nais. Tulungan niyo, Panginoon, na huwag kaming makontento, kundi ma-inspire din kami na invite ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Na kung paano kami ay iyong in-invite, hindi pinagsawaan hanggang sa maihatid sa iyong banal na dulang at makibahagi sa iyong ministeryo. Ito rin po ang maging desire ng aming puso upang maraming tao ang mailapit sa iyo. Salamat po sa iyong mga anak na naririto sa harapan na kaluod. Ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso, patuloy niyo pong tugunin upang mapatunayan nilang tapat kang Diyos na tumawag sa bawat isa sa kanila. Ganon din po ang iyong mga anak na nakaupo sa kanilang upuan, bagamat hindi nilang nakuhang lumapit sa iyo. Alam ko po, meron din po silang mga panalangin. Patuloy niyo rin po itong bigyan ng katuparan upang patuloy na mahayag ang iyong kadakilaan. Ganon din po mga kapatid namin na nanonood sa FB Live, ang mga kapatid namin na nasa ibayong dagat. Tulungan niyo rin po sila at nawa kahit na sila ay nasa online, nararamdaman din nila ang iyong presensya. Kasama po namin sila sa iyong panalangin sa pag-worship namin, dakilang Diyos. Salamat din po sa mga iyong anak na magse-celebrate ng kanilang birthday. Ang Teacher May, salamat po sa kanyang kaarawan ngayon. Pagpalain niyo po ang anak mong ito. Patuloy na samahan sa kanyang pagdadalang tao at we pray, Panginoon, na ingatan sila ng kanyang sanggol sa kanyang sinapupunan hanggang sa ito ay maipanganak ng ligtas at nasa mabuting kalagayan. Ganun po kay Ninang, kay Ate Winnie, Panginoon, salamat din po sa buhay ng anak mong ito. Patuloy mo rin po siyang pagpalain sa kanyang kaarawan bukas. At anuman din po ang kanyang ipinagpipray ay patuloy niyo pong bigyan ng kadugunan. Salamat din po sa mga teacher na aming pinarangalan. Pagpalain niyo rin po sila, dakilang Diyos. At patuloy na gamitin mightily upang maihayag ang wisdom para sa kanilang mga larangan. At ganoon din po
maipahayag din ang iyong mga salita at patuloy na magkaroon ng kaayusan ng aming lipunan sa pamamagitan nila. Dakilang Diyos, patuloy ko pong pinagpipray ang Crossroad United Methodist Church family. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak na nagiging pagpapala sa lugar na ito, sa lahat ng mga laiko na naninindigan, tumitindig, binibigay ang kanilang oras, ang kanilang panahon, ang kanilang tinatangkilik. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pagpalain nyo rin po ang aming minamahal na Chairman Kuya Jean, ang bumubuo ng konseho, ang mga lay organization, dakilang Diyos. At ganoon din salamat sa buhay ng mga kalalakihan sa celebrate ang 7 years ng kapihan at panalanginan kahapon. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. Salamat din sa buhay ng kababaihan na sumuporta sa kanila. Tunay nga na napakasaya na patuloy na maglingkod nandoon ang pagkakaisa sa iglesyang ito. Bless nyo rin po ang aming minamahal na bansa, ang aming mahal na Pangulo. Tulungan nyo po siya at nawa ay maitumpak niya ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng pakikinig at bigyan ng kaayusan ang maayos na pamumuhay ang aming bansa sa pamamagitan ng mga policy ng mga kanilang pamumuno, dakilang Diyos. Pinagpipray din namin sa iyo ang nalalapit na eleksyon sa aming barangayan at sa SK. Ikaw din po ang tumawag sa mga mamumuno sa aming barangayan at sa SK upang sa barangayan pa lang po ay mararamdaman na yung aming pamahalaan. Pinagpipray ko rin sa iyo ang patuloy na nangyayaring gera sa Israel, dakilang Diyos, at sa Hamas rebels, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang pinagmumulan ng kapayapaan, kaya hipuin niyo po ang puso ng mga lider ng mga bansang ito upang matapos na po ang kaguluhang ito at manatili ang kapayapaan sa buong daigdig, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat nyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa kagalingan na ipinagkaloob nyo kay Tatay Eli, kay Mami Valerie, kay Ate Esther, Panginoon, at sa mga iba pang anak mo na pinagaling mo, dakilang Diyos. Salamat po sa mga humihingi pa po ng magandang kalusugan. Patuloy niyo po silang pagalingin, patuloy niyo po silang i-restore ang strength na nagmumula sa iyo upang walang maging hadlang sa kanilang patuloy na paglilingkod. Patuloy niyo rin pong i-bless ang ministerial staff ng church na ito. Samahan niyo po kami at patuloy na ingatan at patuloy na maranasan ka sa aming mga buhay. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga obispo, ang aming mga DSS, ang mga workers, ang mga diakonesa. Tulungan niyo po kaming bigyan ng kalakasan, ingatan ng aming buong pamilya at patuloy na maging excited sa paglilingkod sa iyo. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Sigit sa lahat, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang upang ang aming mga panalangin ay nakarating sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang uling estropa. Nakaringa natin ang buong galak, ang lakbayin nga'yo'y hinaharap, dali ng bandila ng pagkaligtas, magpahanggang sa wakas. Tayo't lakbayin ang matataas na salungain, tulong ni Jesus ay laging sa atin. Amen. Marami pong salamat, Panginoon. Pinagpipray din namin sa iyo ang mga bata, si Baby Ezekiel na kasama namin sa mga oras na ito, at ganoon din po ang lahat ng mga bata. Ingatan niyo po sila, lalo na po sa mga usong sakit ngayon, sa mga ubot, sipon, at ganoon din po ang mga senior citizen. Samahan at ingatan niyo rin po sila. Tanggapin po natin ang benediction, brothers and sisters.
Crossroad United Methodist Church family receive the benediction came from the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, now and forevermore. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po sa bawat isa sa atin. Narito po ang mga pahayag at malasakit ng ating iglesia. Salamat po sa buhay ni Ate Noemi Garcia. At ganoon din po kay Kuya Jean na naging speaker natin last Sunday. Salamat po sa inyong buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po dahil tunay nga na ang ating mga laiko sa iglesyang ito ay patuloy na ginagamit ng Panginoon, hindi lamang dito sa loob, kundi lalo tigit sa labas ng ating iglesia. Salamat po sa mga nagsiganap sa umagang ito. Ganun din po sa mga nagsiganap last Sunday na wala ang inyong pastor. Salamat po sa inyo. Kay Kuya Mandy, kay Kuya Jean, kay Kuya Joel, salamat po sa inyong sa lahat ng nagsiganap last week. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Happy birthday po sa mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito, si Teacher May Dalisay. Happy birthday po at Teacher. At we pray na ingatan ka ng Panginoon sa iyong pagdadalang tao na maging safe at maging ligtas hanggang sa mailuwal mo makasama natin si baby girl pala, baby girl, no? Yun po. At ganoon din, kay Ninang, happy birthday, Ninang! Happy birthday, Ninang. Purihin ang Panginoon sa iyong buhay. Awitan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din po, salamat po sa ating mga minamahal na guro na pinarangalan natin kanina. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Ang ating pong speaker next Sunday, ating Sister Rochelle Pascual. At ganoon din po, wini-welcome natin si Baby Ezekiel, kapatid na Rochelle, si Briggs. Sa second time, nakasama natin si Baby Ezekiel, ang pinakabatang kasama natin sa umagang ito. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng batang ito. We pray na lumaking may banal na pagkatakot sa ating Panginoon. So, pwede po bang tawagan ang kalalakihan? Sino po bang representative? Si Kuya Jonathan? O si Kuya Buding na daw po. Sino po ba? Kuya Jonathan? Para ibahagi yung naging celebration ng kapihan at panalanginan ng Crossroad United Methodist Church. Alam niyo po, yung mga kalalakihan, 7 taon na po silang nagkakape. At salamat sa Panginoon sa patuloy na paggamit sa kanila ng Diyos. Thank you, Pastor. Maraming salamat, Pastor. Bagamat hindi ka namin nakasama maghapon ay tunay na nasasalamatan namin ng Panginoon dahil ang iyong panahon ay nahahati mo sa maraming pagkakataon at maraming kapatiran. Good morning po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa mga kababaihan na aming nakasama sa amin pong ginanap na anniversary kahapon. Si engineer, medyo napagod pa sila nila Tinoymi kaya nagpaiwan pa sila. Sila Ate Virgie, hindi nakadalo siguro sa kanilang kapaguran. Salamat po dahil maski pagod kami, maski na inabot kami ng malakas na ulan sa Marilao kahapon, naroroon pa rin yung gustong-gusto pa namin mag-stay. Kaya lang talagang nakita namin yung kailangan magpahinga nga nila engineer sa kanilang
ginagawa. Salamat po sa lahat ng suporta. Salamat sa pagpapatuloy natin. Salamat sa mensahe, Ate Noemi, dahil ang ating iglesia ay hindi tayo nagpapabaya. Salamat po sa council, sa inyong suporta sa amin ng mga kalalakihan. Sa aming mga gawain, gagawin pa naming mas makabuluhan para sa ating iglesia ang gawain ng mga kalalakihan. Thank you po at good morning sa inyong lahat. Good morning po. Paalala ko lang po ang ating box po para po sa ating Christmas decors. Tapos yun din pong ating magiging garage sale sa last week ng October. Kung sino man po yung gusto makisali, ipunin nyo na po yung mga gamit na gusto nyo pong ipa-garage sale at ilagay nyo na po yung inyong pangalan at kung magkano po yung amount na gusto nyo pong ibenta yung item na yon. At sa bawat item po, inuulit ko po, 50-50 po tayo. 50 sa inyo, 50 naman sa ating iglesia. Salamat po and advance Merry Christmas. God bless po. Salamat po, purihin ng Panginoon. Nire-remind ko lang po, supportahan po natin ang ating lingguang pag-aaral. Meron na po tayong Sunday School, isang buwan nang nakalilipas. 8:45 po pero 9 o'clock kami nag-i-start. Kaya umattend po tayo ng Sunday School para po bumalik tayo sa basic at matutunan pong muli ang salita ng ating Panginoon. So, yun lamang po. At kung wala na pong announcement, sige po. Kung pwede po sanang maiwan yung kababaihan, 10 minutes lang po, may pag-uusapan lang po tayo tungkol doon sa outdoor fellowship sa Sabado. Thank you.